Good evening mga bilat! So, ayan. Storytelling muna tayo mga bilat bago lalayas at rarampa ang lola nyo. So, ayan mga bilat, ang ikikwento ko sa inyo ay regarding doon sa isang baby boy na nagpariban sa aming salon. Naging customer namin siya mga bilat, second time bago siya gumraduate. Actually, gumraduate na po siya mga 1 week na ata ang nakalipas. So, ito yung bilat. Yung customer na yon is walk-in lang namin. Mga siguro 5 months, 6 months ago. Nagpagawa siya sa salon kasi yung buhok niya mga bilat is kinky, tapos dry. Yan. Sabi niya, Tijessa, baka pwedeng magpariban. Sabi ko, o sige go lang kasi para gumanda yung hair mo. So ngayon, nung niriban namin siya una, so nasatisfied siya kasi maganda yung result ng buhok niya. At saka, bumagay din sa kanya. Actually, may itsura naman siya mga bilat. Char. So, ganito yun mga bilat. After ilang months, syempre, ang buhok naman natin is hindi naman permanenteng straight. So, bumalik na siya. Sabi niya, Tijessa, baka pwedeng magpariban ulit ako kasi nga kulot na yung hair niya. Bago daw siya gagraduate. Sabi ko, sige, punta ka lang sa salon. So, ngayon, niriban namin siya mga bilat bago ang graduation day niya. Kasi mabait siya bilat eh. Mabait yung baby boy na yon. Hindi na lang natin siya pangalanan kasi masyadong confidential. So, ganito na. Charot. Kinilig ako. Eto yun bilat. Nung niriba namin siya kasi mabait yung baby boy, marunong makisama. Syempre, naging mabait din ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, o sige kasi gagraduate ka na. Ititreat kita sa labas, kakain kayo sa labas. Sabi ko sa kanya. Pero bago yun nangyari mga bilat, hindi yun agad na natupad namin na kumain kami sa labas kasi syempre may kanya-kanya kaming trabaho, siya nag-aaral, so graduating na siya, and then marami siyang mga ginagawang projects, mga activities sa school, at ako naman, syempre may lakad ako, may trabaho, ganyan. So hindi namin maraming beses na na-cancel. So, ito mga bilat, kagabi lang. Kagabi lang ito nangyari. So, ganito na mga bilat ang nangyari. Sabi ko sa kanya, baby boy, charot. Yun na lang. Baby boy, kain tayo. Sabi niya, asan ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, andito ako sa friend ko. Sabi ko, malapit na sa salon. Sabi ko, sige, kain tayo. Kasi nga, sabi niya, nahiya pa siya. Sabi niya, wag na lang Tijessa kasi wala na siyang pera. Sabi ko, okay lang kasi treat nga kita. Sinabi ko na yun sa'yo na kakain tayo sa labas, ako nang gagastos. Iniisip niya siguro mga bilat kung ano yung labas na gagawin namin. May mga milagrong gagawin kami o kung ano man. Diyos mio, Marimar, wala talaga yan sa isip ko mga bilat. Actually, may itsura si baby boy. Tapos, ayun na, sabi ko sa kanya, anong sasakyan natin? Magmumotor ba tayo o mag-e-bike? Yan sabi ko, sabi niya, motor na lang. Yan sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, wait mo ako dyan. So, sabi niya, sige, take your time. So, umuwi muna ako sa bahay. Pinakain ko muna yung alaga ko. Tapos, nagbihis muna ako. So, sabi ko, sige, labas na ako ha. Saan ka na? Sabi niya, andito ako sa salon mo. Kasi, mga bilat yung salon ko kasi at saka yung bahay ko, magkalapit lang. As in, malapit lang. Tapos, tanaw pala yung mga nakahanger sa likod. Disturbo. Tapos, eto na mga bilat. Sabi ko, sige, antayin mo ako dyan. Lalabas na ako. Alis na tayo. Hindi ko alam kung nasa isip niya eh. Iniisip niya siguro na, kasi nung nagpagawa siya sa salon, minsan binibiro namin. Binibiro ng tauhan ko na ganito, ganyan. So, in-expect niya siguro, lalabas kami na mag-hotel. Yun ang in-expect niya. Sabi ko, Diyos mio, Marimar, uy. Sabi ko, kakain lang tayo sa labas. Bayo, sige, Tijessa. Tapos ngayon, sabi ko, sige, daanan na kita dyan. So, ayan na, ito na. Nasa motor na kami. Habang nasa motor kami, chika-chika kami dalawa. Sabi niya sa akin, Tijessa, bakit ang bait mo sa akin? Yan sabi niya sa akin. Nagulat ako. Kasi siguro ang ine-expect niyang sagot, kasi gusto kita. Yun siguro ine-expect niyang sagot. Ay,
Diyos ko ay, tapos, ganito na yung mga bilat. Sabi ko sa kanya, kinilig ako, charot. Sabi ko sa kanya, wala lang. Siyempre, naging mabait ka sa akin. So, ngayon, ako naman, in return, naging mabait din ako sa'yo kasi mabait ka sa akin eh. Marunong ka makisama, ganyan. Tapos, alam mo mga bilat, nasa din ako sa kanya sa mga kwento niya sa buhay. Sabi niya sa akin, alam mo, hindi, sa'yo ko lang na-appreciate. Yung parang kulang siya sa pagmamahal mga bilat, in short talaga. Napansin ko sa kanya kasi malalaman mo yan eh. Malalaman mo sa isang tao, mararamdaman mo the way na magsalita siya. Sabi niya, hindi daw niya naramdaman yung pagmamahal ng magulang niya sa kanya. Sabi niya sa akin, sabi ko, alam mo, hindi lang naman ikaw din ang nag-iisa. Siyempre, hindi mo rin alam, lahat tayo dyan, may kanya-kanyang pinagdadaanan, sabi ko sa kanya. Kasi sabi ko, naiinggit daw siya sa mga kaklase niya na minsan, yun bang kumpleto, tapos andun sa, minsan nagbi-meeting, may mga meeting ko siya sa school, so ngayon, siya walang nagbi-meeting, tapos yung mga kaklase niya, meron, ganyan, kumpleto, kumakain sa labas, parang naiinggit siya dun bilat. So ako naman, bilang, tawag dito, chowa, charot lang. So, ako naman bilat, bilang, yun parang, nakakatawa ng kapatid, ganyan, tapos, inadvisean ko siya, sabi ko, wag kang magtanim ng sama ng loob sa magulang mo, kasi, unang-una, yung pinagdadaanan mo, at pinagdadaanan ko, ay halos parehas lang, mas malala pa nga sa akin eh, kasi, sarili kong pamilya, ganyan, dinidiscriminate ako, na bakit daw ako patapusin ng pag-aaral eh, hindi naman daw mapupunta lang daw sa lalaki yung pera ko. So, ang ginawa ko mga bilat sa mga ganong discrimination sa buhay ko, sarili ko pang pamilya na, ginawa ko yung inspirasyon para magsikap ako. Kung ano man yung narating ko ngayon, laking pasalamat ko sa Panginoon kasi, binigyan niya ako ng ganito na hindi ko in-expect kung paano ko siya narating. Nakaka-touch. Diyos ko, ayokong umiyak, mga bilat, ayoko talagang umiyak. Kasi masaya yung intro. So, ayun mga bilat, yun, parang ini-encourage ko lang siya, kinuwento ko lang yung life ko, kung paano ako nag-survive, paano ako nagsikap, para naman siya, ma-encourage din. Sabi ko nga, ako nga, dati, ulam lang namin asin. Yun, sabi ko sa kanya, totoo yun, mga bilat, totoo yun, promise. Ulam lang namin asin, minsan, mantika, tapos minsan toyo na may mantika. Kasi wala kaming pambili bilat. Napakahirap ng buhay namin. Totoo yan. Tapos, may time na ulam namin, pag makaluwag-luwag kahit papano, bibili kami ng noodles. Nung time na yun mga bilat, ang sikat pa na noodles nun, Payless at saka Maggi. Pag makabili na kami ng bilat, kahit paano may pera na kami, minsan sardinas. Mura lang yun dati bilat. Pero masarap na sa amin yun. Alam mo naman, pagbata tayo, iba yung panlasa natin. Pero nagpapasalamat ako mga bilat, sa kahirapan namin, natuto kaming kumain ng mga gulay, ganyan. Hindi kayo ng mga kaklase ko dati na puro na lang karne, ganyan. So, nagkaroon na sila ng problema ngayon sa sarili nila. May nga ako na cardiac arrest, kasi nga, yung lifestyle niya, yung dating elementary pa kami, hindi kumakain ng gulay, hindi kumakain ng isda. Baon niya, puro longganisa, karne, prito, yun. So, hindi ako na, dati kasi pag mga bata tayo, parang naiinggit tayo sa mga ganong sitwasyon, which is hindi talaga dapat. Nagpasalamat ako mga bilat na dumanas ako ng hirap. Dahil sa hirap ng buhay, nagiging successful ako. Ginawa ko yung inspirasyon para matupad ko yung mga pangarap ko na ganito. So, ayan bilat, back tayo din sa OMS, sa baby boy. So, ayan, kinuwento niya na yung buhay niya. So, ako naman, syempre, bilang taga-advise niya, ini-encourage ko siya. Sabi ko, siguro dahil gusto ng magulang mo na ganun ang ginagawa nila. Kasi
kanya-kanya kasi tayong pamamaraan kung paano disiplinahin, kung paano ipakita natin sa mga anak natin yung mga bagay-bagay na talagang magpapatibay sa kanila. So, siguro yun ang paraan nila kasi kanya-kanya naman tayo ng iba-ibang magulang natin. Tapos, para siya mangyak-ngyak bilat kasi alam nyo, minsan bihira lang talaga sa lalaking magkwento ng mga nila sa loobin sa buhay. Bibihira lang ang lalaking iiyak. Yung totoong lalaki bibihira lang sa lalaking magsabi ng mga problema nila. Sa akin yung talaga inopen ang mga problema niya bilat. Tapos medyo na-touch ako ng konti. Tapos nagpasalamat siya sa akin bilat kasi napakabait ko daw sa kanya. Sabi niya, in-advise niya pa ako bilat na wag daw ako masyadong mabait kasi may tendency silang maabuso ako. Sabi ko naman, okay lang kasi hindi naman ako nawalan. Pag inaabuso nila ako, syempre mawawala ako sa kanila. O sino ang nawalan? Hindi ako, kundi sila. Sabi ko sa kanya. Sa bagay, tama ka. So, ganito ng mga bilat, kumain nga daw sila ng family niya. Hindi nga daw siya pinapansin ng papa niya. Nauna nga daw siyang umuwi, binalot na lang niya yung niya kasi nga, parang napapahiya siya kasi hindi siya pinapansin ng papa niya. So, sabi ko sa kanya, siguro baka may pinagdadaanan lang yung papa mo. Sabi ko sa kanya, baka lang, sabi hindi ti Jessay, tawag dito, ganun talaga sila sa akin. Minsan tinatanong ko ngayon sarili ko kung naging mabuti ba akong anak. Sabi ko, hindi daw na-appreciate na magulang niya yung ginagawa niya. Actually, maawa ka sa kanya bilat kasi second year high school pa lang ata, siya na yung kumakayod sa sarili niya, siya na yung nag-i-bike siya para lang makatapos ng pag-aaral. Tapos, nagsisikap siya para matapos na yung grade 12, yung senior high. Sabi ko nga sa kanya, pagka ipakilala kita dun sa friend ko, kasi manager siya, ipasok kita dun sa work. Sabi ko, kumpletuhin mo lang yung requirements mo, kumuha ka lang ng PSA, tapos yung resume mo, gumawa ka lang, tapos pag mapasok ka naman sa trabaho, to follow na yung mga requirements. Sabi ko sa kanya, kaya laking pasalamat siya mga bilat. Actually, binilhan ko siya kahapon. Dumating kanina yung binili ko sa kanya. Kasi naawa ko bilat, basta siya, something na magagamit niya pang araw-araw. Tapos, chinat ko siya kanina hindi siya online. Sabi ko sa kanya, J. Hindi J pangalan niya, bilat ha. Letter J lang ang start ng pangalan niya. Sabi ko, sige, gito. J, asan ka? Sabi ko sa kanya, sabi niya. Matagal siya bago nag-reply kasi hindi nga siya online. Nakiki-online lang siya bilat ng cellphone niya. Parang gusto kong ibigay tong phone niya. Ito, parang gusto ko tong ibigay. Ito bilat, parang gusto ko ibigay sa kanya. Char lang. Tapos, ayun. Sabi niya, andito ako sa late na siya nag-reply. Sabi niya, andyan ka pa ba? Sabi ko, kasi yung sinasabi ko sa'yo, ibibigay ko sa'yo, nasa akin na. Plano kong ibigay yun sa kanya. Regalo ko ngayon sa kanya bilat kasi nga, masipag siya. Hindi naman ganun kalakihang bagay, pero alam kong ma-appreciate niya yun. Magagamit ko yun araw-araw. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, andyan ka pa ba? Sabi niya sa akin, sabi ko, ay wala na, nagsara na ako ng salon. Sabi ko, next time na lang kasi close na ako. Sabi niya, sige. So, kaya yun, hindi kami nagkita kanina. Which is kanina ko dapat siyang ibigay. Kasi mga bilat, pag nagkita kami, ligi na naman ako. So, ayun mga bilat. Siguro, tsaka ko na ituloy yung mga ganung bagay. Basta napakabait niya mga bilat. Isa siyang independent, breadwinner, kasi tumutulong siya sa papa niya at mama niya. Tapos, isa siyang responsableng kuya sa kapatid niya. Matangkad siya bilat. Matangkad, tapos may tsura din siya. May minsan, hindi siya ganun ka-matured, may pagka-ganon siya minsan, pero may time na matured siya bilat. Pag makilala niyo siya, makilala niyo buong pagkatao niya, andun yung maturity niya. So, ayun mga bilat, yun na lang muna ang ikikwento ko regarding doon. Tapos, kwento ko na lang yung mga susunod pang mangyayari. Kaya, mga bilat, i-follow nyo ako para dun sa I-like nyo pala yung ko bilat,
At saka, pag umabot tayo ng 5,000 followers, meron po akong palibreng Brazilian Botox. So, bubunot po ako ng 4. So, kailangan i-follow nyo ako bilat, i-share nyo bilat yung aking video bilat. At saka yung minsan magla-live ako, i-share nyo bilat, please lang. Kasi, pag isa kayo sa maswerteng mabunot ng 4 ang kukunin ko bilat. Ngayon, magbibigay ako ng code. Yun yung itatype nyo sa live ko. Kaya dapat naka-follow kayo para mag-notify sa inyo. Yun yung itatype nyo, tapos isesend nyo. Tapos kung sino yung unang pumasok sa sa screen ko, bilat sa screen ko, hindi sa screen nyo. Kung sino yung unang pumasok sa screen ko, 4 ang kukunin ko doon. Siya yung malilibre ng Brazilian Botox. Tapos, kukuha ulit ako ng 4 na malilibre ng branded na treatment. Yung 1,000 ml. Ganyan siya kalaki bilat. Ganyan. 4 din kukunin ko noon. Basta may mga code akong ipapatype. May mga words akong ipapatype. Paunahan na lang kayo. Kaya kailangan nakaabang kayo sa live ko. Kasi sa live ako kukuha ng bilat. So, i-follow nyo ako bilat, yung Jessa Tamula, i-follow nyo po. Pati yung page ko po, bilat, i-follow nyo yung Jessa Tamula Salon Bayugo. So, ayun mga bilat, marami pa tayong mga promos. Punta lang po kayo dun sa salon ko. May palibreng ribbon ako bilat sa mga promos ko. Pumunta na kayo. Kasi, para makabili pa ako ng mga gold bilat. So, ito yung mga na-invest ko bilat. Oh. Actually, may mga na-invest pa ako nakatabi. Kasi gusto ko iba-iba siya. Ito yung may hindi pa ako dumating na isang 20 inches na chains. Halos ganito rin siya kakapal mga bilat. Actually, hindi naman to Japan, Saudi gold. So, magaan lang siya bilat. Yung, yung chain ko. Chunky siya, pero magaan lang siya. Affordable nyo to bilat. Nasa 100k, mahigit lang to. So, ayan mga bangles, ito yung mga bago ko bilat. Ayan. Mag-invest kayo mga bilat ha, kasi kailangan nyo to pagdating ng panahon. Ito yung makakasurvive sa inyo, lalo na ngayon, ang taas na ng per gram ng gold. Huwag nyo antayin na mag 5,000 pesos per gram bilat, kasi nag-abiso na ang seller namin na before tong December 2024, magtaas na yung presyo ng gold, mag 5,000 per gram na. So, ang hirap na niyang i-invest mga bilat kasi ang 1 gram is 5,000 na, ang 2 grams 10,000. Ilang gramo to bilat ang bibigat. So, i-times mo yun sa 5,000, ang bigat na. Kaya namili na ako nito bago pa tumaas ang gold para hindi ako mahihirapan. Biruin yung mga bilat, nag-start lang sa 1,980 per gram. Yung nag-start ako magtinda-tinda ng gold. Na-stop lang ako, mga 2,250 pa lang per gram. Tapos bumalik ulit ako, ang presyo na is 2,750, 2,800 to 2,900 per gram. Hanggang sa ang bilis ng bilat, nagkaroon ng 3,100, tapos noong January nagkaroon ng 3,350. Ngayon bilat 4,000 plus na sa Aura Bilat. Diyos ko, yung mga Monaco nila, mga branded nila, 4,500, 4,600 per gram. Yung iba, nagbibigay pa ng mga promos kasi yung mga old stock nila. Ang mga new arrival nila bilat, ang mamahal na ng per gram, lalo na yung mga branded. May iba nagbibenta pa ng mga 3,900 per gram, pero yung mga lightweight na lang, yung mga simpleng lang mga bilat. Kaya mag-invest kayo mga bilat, yung mga solid type na, kasi alam nyo kung bakit, hindi siya nadideform. At saka investment naman yung mga bilat, pwede nyo siyang itabi, kahit huwag nyo siyang ibenta, pwede siyang itabi para pagdating ng araw, tataas na yung gold nyo, o biruin nyo, 1,980 lang per gram dati. Ngayon, 4,000 plus na magpa 5,000 per gram. O, magta-times 3. Times 2 mahigit na bilat. Kaya yung nabili ko dating 8,000 na singsing, sa maniwala kahit sa hindi, nabenta ko nung November ng 15,000. Nagbenta ko sa market ng 15,000. Paano pa kung marami kayo na-invest nun? So, times 2 yung nyo. Kaya, wait kayo ng 5 years, malaki na yung nyo bilat. So, ayan mga bilat, bye-bye. Follow nyo ako mga bilat. Kagala muna ako mga bilat.